Kumusta mga brad? Dahil nga po idalabasan ni Honda ang kanilang EDB 350 dito sa Pilipinas, mukhang nagbabalak na rin si SYM na ilabas na rin sa Pilipinas ang kanilang pangmalakasang ADX TG 400. Ito nga po yung kanilang adventure scooter na halos may pagkakapareha nga po doon sa Honda X EDB 750 kesa dito sa Honda EDB 350. Pero dahil nga po 400cc siya, yung Honda EDB 350 talaga yung pantapat sa kanya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa kategory ng 300 to 400cc na adventure scooter, mukhang maganda talaga ang magiging labanan. Bukod kasi sa mga China brand na nandito na sa Pilipinas, mukhang magpapakilala na talaga kung sino talaga yung tunay na hari. Syempre nandyan na nga po yung EDB 350 na malapit ng ilabas. Tapos ito pang SYM ADX TG 400 na pinagpaplanuhan na rin nilang ilabas na kapag nangyari nga po, magiging masaya talaga. Hindi naman po sa dinadaw natin yung ibang mga brand. Pero kasi pag usapang quality, alam naman natin kung anong mga brand yon. Syempre given na yan, mga Japanese brand. At itong Taiwanese brand nga po na SYM, matibay din. Kaya dahil dyan, pag-usapan na nga po natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM ADX TG400 na mayroong 399 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 35 horsepower, 7,000 RPM, 37.2 Nm of torque at 5,500 RPM. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero syempre bibilis lang naman yan kapag nandito na yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 13.5 liters fuel tank capacity at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/15 sa harap at 150/70/40 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. So 15-14 po yung sukat ng kanyang mga gulong. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS at expected na din naman yun. Ang kanyang seat height ay mataas na 790mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At pagdating naman po sa kanyang kabuuang bigat, hindi po natin alam, hindi po nila sinabi. Pero sa itsura pa lang niya, talagang mabigat na. Mapunta naman po tayo sa iba po niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po mula headlight, taillight at pati na rin yung kanyang mga signal lights. At kung titignan nga din po natin yung DRL niya sa may harapan, para nga po itong pangil na ay nga po mismo kay SYM, ito nga daw po ay inspired doon sa Smilodon, isa nga pong uri ng hayop na matagal na nag-extinct. At itong parang pangil nga po niya na DRL, ito talaga ang isa sa mga nagbigay angas sa kanya. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. At syempre dahil ito nga po ay bagong motor, ito po ay naka-keyless. Pero hindi po siya yung tipong keyless na pinipihit. Dipindot po siya. One touch lang, andar na agad. At syempre hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At syempre meron din po itong TCS or Traction Control System. Syempre hindi rin mawawala yun. At oo nga pala, itong motor na ito or itong adventure scooter na ito ay naka chain drive po. Yes po, dekadena po siya. Na ayon nga po sa iba, pangit daw. Hindi daw pinag-isipan. Kasi nga daw matatalsikan daw ng bato tapos masisira. Ganon nga po yung sabi ng ilang feeling eksperto. Kung masisira lang pala yan bakit pa nila ginawa yan? Pero dito, hindi talaga masira to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng upside down fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot.
At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito, recommended na lang. So ayon nga po sa kanila, plano pa lang nilang ilabas or baka naman talaga nakaplano na. Pero sana talaga ituloy-tuloy na nila. Kasi panigurado marami din ang magkakagusto sa motor na yan. Ewan ko lang kung pati yung presyo magustuhan. Kung sakali man, sana affordable din. At yan nga po yung hihintayin natin. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.